Hello, hello. Hello, good morning po. Tayo po ay makakaupo na. Mapagpalang umaga po. Good morning, good morning. Good morning po ulit. In behalf po sa ating Tatay Larry at Nanay Marlene, lagi pong pinaaabot sa atin ang pangangamusta nila sa atin. At ngayon po ay i-welcome natin uli ang ating Pastor Japet at ang kanyang may bahay kasama ang kanyang bunso na nakasama natin si Pastor Lerma. Kagabi sinong wala? Isa, dalawa lang pala ang walang babae. Kasi Women's Night natin, no? At ang ating Pastora Marisa, nakasama natin siya kagabi. Ang wala kagabi, ay wala. Sayang, pasensya po. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa. Nakpakilagay po sa ating verse. Meron lang po akong bakit po ito napili ko na verse? That this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Bakit po? Dahil po ngayon ay araw ng mga nanay. Abihin po natin sa ating mga katabi na nanay, Happy Mother's Day! Sa ating lahat. Happy po tayo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kaya kung sino man po dito ang mga wala dito ang asawa, ang mga kababaihan ay blessing po yan. Dahil may kasabihan po, wala po dyan sa verse. Bakit po? Hindi lang po tayo ngayon mag-celebrate, hindi lang po tayo ngayon magre-rejoice, kundi araw-araw po tayo magre-rejoice. Di po ba? Dahil pag wala ang nanay sa bahay, malungkot ang bahay. At lalo pong, kaya pag wala ang nanay, ay walang kaagapay ang mga tatay. Kaya, okay, salamat po at tayo tumayo at tayo mananalangin. Umpisahan po natin sa pananalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Manaming Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, na binigyan mo po kami ng magandang weather, O Lord God. Kami po ay nakarating, Panginoon, sa lugar na ito, sa bulwagang ito, God, na binigyan mo po kami ng kalakasan. Patuloy po namin, Panginoon, na ipinagkatiwala sa iyo ang araw na ito, kaya patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, O God, sa kabutihan mo sa amin. At patuloy, Lord, na binigyan mo po kami, God, ng araw na kung saan, Panginoon, na patuloy, God, na ikaw lang po ang maluwalhati. Kaya salamat po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy kami, God, na humihingi kami, Panginoon, ng anuman po ang aming mga nagawang kasalanan sa araw na ito. Patuloy, God, na patawarin mo kami, Panginoon. Patuloy, Lord, ano man po ang aming mga lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon, na hindi ka po namin nauna. God, sa araw na ito, O Lord, patuloy na patawarin mo kami, God, at linisin mo kami, Panginoon, upang kami po, God, ay malaya kaming magsamba sa iyo sa araw na ito. Kaya, Lord, patuloy, God, na ang iyong banal na espiritu na samahan kami sa maghapon na ito, God. Kaya salamat po at ikaw lang po, God, ang mapapurihan sa araw na ito. At patuloy din namin, God, ay tinataas ang aming prayer box na lagi po namin itong itinataas sa inyo na ang prayer box na ito, God, na mula pa noon, Panginoon, ay binigay nyo na po sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. At meron man po kami mga hinihiling dito, God. Alam po, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya, God, ikaw lang po ang mapapurihan, pasalamatan, at maitaas. In Jesus' mighty name. Amen! Amen! Tayo po ay makakaupo muna. This spring, only one hero can save her family and prevent disaster. Mom, we're gonna be late for school! I don't think so. Whoa. Experience the phenomenon that critics are calling inspiring. Mom, I can't find a
number 17! Come on, Billy. Dig deep. A lot of fun. And pure genius. Mom, where's my phone? Table. Keys. Mudroom. Dragon Man? Under the couch between the monkey and the flip-flop. How does she do that? Created by God to demonstrate his love with grace, elegance, and poise. She is Mom. Hey, honey, have you seen my butane torch? Anak, I love you forever. I love you too. Mama, Banji, anak, I love you forever. Love you, mommy. Naiyak na love you, mommy. Anak, I love you forever. Anak, I love you forever. I love you mga anak. Thank you, I love you. Vi voglio bene, Bibi. Anch'io, mamma! Praise God! Hallelujah! Good morning mga nanay, mga mommies, beautiful mommies. Isang magandang paalaala sa mga nanay na tayo minsan naging dakilang nanay. Ako, nung aking kabataan, hindi ako attractive sa mga boys. Kaya nagkaroon ako ng asawa at the age of 26 nung nasilayan ko na yung aking late husband, no? Tapos, dahil in love, talagang ang pangarap ko magkaroon agad ng anak. So, pinanganak ko yung aking panganay 1980. At dahil nga in love, 1981 nanganak ulit ako. Yun ang magandang balita. Kasi nung panahon na yon, bilang working mother, napakahirap isang asawa, nanay, at saka nagtatrabaho. Talagang napakahirap ang sitwasyon. Ma-imagine mo lang, nag-umpisa pa lang humakbang yung panganay ko, may umuuwa-uwa na dito sa kabila. So, ginampanan ko bilang nanay ang pangarap ko. Dahil ang sabi niya nga dito sa salita, anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking panalangin. Dahil ang pangarap ko talaga na magkaroon agad ng anak dahil may edad na nga ako. So, nagampanan po namin yon, pero ando doon yung laging bangayan. Kasi nga, nagtatrabaho din yung asawa ko, may trabaho din ako. Din napag-usapan namin na araw-araw,
ihiwalay namin yung mga anak namin. So, maaga pa lang, pag naayos ko na yung mga gamit ng mga bata, si Christopher, ihahatid ni Romy sa bahay ng biyanan ko sa Port Bonifacio. Nung araw, Port Bonifacio pa yon, from Pasig. Then magtatrabaho sa port area. Imagine nyo kung gaano kalayo yung Bonifacio at saka port area. Then ako naman, kumo sa supermarket, ako nagtatrabaho, nagpa-assign ako ng medyo late ang pasok ko. Ihatid ko naman yung panganay ko ngayon doon sa aking kapatid. So ganun na naging routine ng buhay namin hanggang, siyempre hindi nawawala ang bangayan sa mag-asawa. Inaamin ko po yun na medyo nakaranas kami ng kabigatan habang lumalaki yung dalawang bata. Pero nung si Romy na naging member ng Knight of Columbus, may isang military doon na nag-advise sa kanya na magpapa-counseling kami. So, nung 6 na taon na si Tupe, nagpa-counseling kami sa aming buhay mag-asawa. Kaya nung naunawaan ko na ang isang asawang babae pala, hindi dapat magmalaki sa asawang lalaki, kahit na medyo malaki ang kita niya, kumpara doon sa asawang lalaki, kasi yun ang umpisa ng away. Kaya ang nangyari, naunawaan ko yun, pati yung pakikisama sa mga in-laws. Kaya glory to God, na nasolve namin yung hamon na nahiwalay, nasolve namin, nagpakasal kami ulit, at na in love na naman, lumabas na po yun si John Hansen. Kaya nung lumabas si John Hansen, dahil in love pa rin, nadagdagan pa. Kaya naging 4 po yung aming supling. 2 babae, 2 lalaki. Kaya maraming salamat sa buhay na pinagkaloob sa amin na yung buhay ups and downs sa marriage life. Hindi nawawalang halaga. Nung kami, bago pa lang mag-asawa ni Romy, mahilig na siya talaga tumulong. So, sa Pilipinas pa lang, may 2 church na po kami tinutulungan. Hindi pa po kami noon Kristiyano. Tumutulong pa lang kami. Then, nung umuwi kami bigla, na dadalawin namin yung church na yun, ang itinawag sa akin nung mga leaders doon, Mother Superior. So nagulat ako, ngiti lang ako, Mother Superior talaga, Mother Superior. Then sa aming Bible study family, ang tawag naman sa akin, Mother Queen. Kaya oo, mamaya naman, ikaw naman eh, hinuunahan mo eh. Tapos Mother Queen, sa aming family Bible study yun na. So sabi ko, pero hindi ko pa yun iniintindi, hindi ko pa binibigyan ng halaga yun. Nung dumating na ako dito sa Udine, minsan, panahon ni Pastor Jonathan, nakapwesto kami doon mag-asawa sa pintuan. Hinalimbawa niya na si Romy daw si Father Abraham. Pero, ang katabi ni Father Abraham, hindi si Sarah, si Mother Earth. Kaya, tapos sabay ganun pa ni Pastor Jonathan kasama, talaga, Mother Earth. Then, since then, lagi ko na naririnig na ang tawag sa akin ay Mother Earth. Kaya bilang pasasalamat sa Panginoon, hindi ko akalain na itong mukha na to na minsan naging matapang, minsan naging mabait, pero salalay na ang paggalang, pagmamahal ay nararamdaman ko sa mga kapatiran doon sa spiritual life namin sa Pilipinas, maging dito. Kaya sabi ko nga, doon sa aking 4 na biological children, talagang andi dito si Mama. At ngayon po, nagbago ulit ang pangalan ko, si Mami Lana. Kaya to God be the glory dahil sa naka-alalay na pangalan ni Mami La. Ang sabi niya dito, sa salita niya, ito ay quote lang. As we align ourselves with the Holy Spirit, we will see not just activity, but advancement. And not just activity, but growth, yung paglago. And not inspiration, but impact. Dahil naranasan ko, natangay-tangay ko po yung vision ng ating church.
to make a major spiritual impact. Saan man ako pupuntang lugar, lagi nakadikit na may spiritual impact na pala ang buhay ko. Kaya to God be the glory! Happy Mommies! Tinatawagan po ang mga mami. Dito po tayo sa unahan. Lahat po ng mga mami. Sige na po, mga mami. Ang dahil palang mami. Walang naiwan. Wow! Walang naiwan. Okay. Ready ang ating mga children? Magbibigay sila ng a token of flower. Panik din sa stage. Amen. Hindi, pwede po kayong humarap sa akin. Kaya po ako ay pumunta dito sa unahan. Palakpakan naman po natin yung mga naiwan sa upuan. Palakpakan po natin yung mga naggagandahang ina. Today is the day that the Lord has made sa katulad po nating mga nanay. Amen? Kayo po ay, naiyak ako. Naalala kong bigla yung father ko. Iyo. Bakit ako bigla nag-iiyak? Naalala ko yung mother of the Lord. Alam ko po ang sakripisyo, paghihirap po ng bawat isang ina na naririto. Dahil hindi po biro ang maging isang ina. Dahil naranasan ko din po, ako po ay naging isang anak at ako po ngayon ay nanay na din. Dahil wala din pong school sa pagiging ina. Amen po ba? Ang lahat po ng ating ginagawa ay talagang bago lahat sa atin. Kung paano maging una, paano maging asawa. Pangalawa, kung paano maging isang ina. Sa anumang kaparaanan, pinapakita lang talaga ng Panginoon sa atin na wala man tayong kaalaman, wala man tayong experience nung una, pero ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kaalaman. Siya po ang nag-guide sa bawat isa sa atin kung paano maging isang ina. At sa mga anak na naririto,
Dalangin ko hindi lang ngayong araw na ito nating i-honor, i-appreciate ang ating mga nanay. Dahil hindi nyo lang alam, mga asawang lalaki, dahil hindi nyo lang alam kung ano ang hirap ng pagiging isang ina. Amen po ba? Kahit yung sasabihin, di ba, dinalaman natin ng 9 na buwan sa ating sinapupunan, o hindi man natin sila dinala, kung sila man ay, kung saan man sila nanggaling para mapapunta sa atin, kung inampun man o nagkaroon pa yung pamamaraan ng ibang para magbuntes, maging mapagpasalamat po tayo. Dahil merong isang tao nag-aruga, nagmahal, pinalaki tayo ng tama. Kaya wag natin imak ang ating mga magulang. Alam niyo po, habang nabubuhay pa ang mga nanay natin, kayo pong mga nakatayo dito sa harapan, kung meron pa po tayong mga magulang, lagi po natin silang sabihan ng I love you. Kasi hindi po natin kultura ang pagsasabi ng mahal kita. Pero ito po'y kultura ng nasa Panginoon. Ito po kasi yung itunuturo sa atin ng Panginoon. Yung culture of blessing, yung pagmamahal. Kaya lagi po nating sabihan ng ating mga magulang. Tulad ko po, wala na akong magulang, kaya bigla ako naiyak. Gustuhin ko man siyang alagaan, gustuhin ko man siyang i-date, gusto ko man siyang sabihan ng I love you, Mama, pero wala na. Kaya bago po mahuli ang lahat, sabihin na po natin, pakainin na natin, i-date na natin sila. Amen po ba? At syempre, ang pagiging ina po ay hindi biro. Minsan, hindi nasusurprise tayo dahil hindi na-appreciate minsan ng ating mga anak. Pero ganun pa man, magibabaw lagi yung pag-ibig. Hindi man tayo nauunawaan ng ating mga anak. Di ba? Dahil iba-iba kasi ng pagdidisiplina. Amen ba? Mga anak, iba-iba ang disiplina ng mga magulang doon sa alam na paraan na alam nila. Kaya, be strong and courageous, mga momshi. Di ba? Sa lahat po sa inyo, biological mother o spiritual mother, Happy Mother's Day. Thank you sa inyo pong endless love. Salamat po sa inyong care and sacrifices. You are truly appreciated po. Kaya patuloy lang po tayo sa Panginoon dahil naniniwala ako na one day marirealize ng ating mga anak yung ginagawa ninyong pagsasakripisyo, yung pagmamahal na ibinibigay nyo sa bawat isa sa kanila. Kaya maging matatag lamang po tayo. Amen. Sabi po niya sa kanyang salita, ito po'y para sa inyo, sa Proverbs 31 verse 30. Charm is deceitful and beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. So tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat nanay na naririto. Lalo na po sa aming spiritual mother, kay Pastora Marlene. At sa lahat po, O Lord God, ang dalangin ko, God, patuloy mong patatagin, patuloy mong palakasin ang bawat kababaihan, ang bawat nanay. Tunay nga, O Lord God, today with a heart full of thanks and praise for the precious gift of mother. Lord, you have created mothers with a special calling to nurture, guide, and love ang aming mga anak with a deep and sacrificial love that reflects your own. Salamat, Panginoon, sa katatagan, sa kalakasan, sa patience at wisdom na ibinibigay mo sa bawat nanay. Natunay na salamat, Panginoon, I ask na bless mo po ang bawat nanay na naririto abundantly. Strengthen them
when they feel tired and overwhelmed, and remind them that their work is never in vain. Help them to see the beauty in the small moments, the hugs, the laughter, and whispered prayer, and to know that you are present in every details of their lives. Panginoon, surround all mothers with perfect peace, especially when they face challenges, fears, and uncertainties. Patuloy, Lord, na ikaw po ang maging refuge at kalakasan ng bawat ina. At patuloy na maranasan nila, oh Lord God, yung pag-ibig mo. Parang yung pag-ibig mo na ito ang siyang patuloy na maibigay nila sa kanilang mga anak. Nagsasalita po ako ng pagpapala. At nawa makita po ng bawat nanay na naririto yung worth nila bilang mga magulang. Kaya, we thank you, Panginoon, sa buhay ng bawat nanay na naririto. They deserve, O Lord God, all the praises and honor dahil po sila ay tunay na isang magigiting na ina ng tahanan na tunay na nakikita po namin sa kanila yung liwanag. Kaya patuloy ang liwanag mo, Jesus, ang makita sa bawat nanay na naririto. We thank you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Para makita. Mamila. Okay, tayo po muling tumayo at purihin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awitan. At inaanyayahan po namin ang lahat na pumunta sa unahan. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Sige po, hintayin po namin kayong pumunta sa unahan. Hallelujah!
Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Amen. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Step by step, moving forward, little by little, taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds gone, tumbling down and down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, upon the lines across this land, that all may might see the truth and know He's the way to heaven. Vogliamo vedere te, Gesù, bandiera di questa umanità, e tutti vedranno che sei tu, l'unica vera via. Vogliamo sì Gesù, vogliamo sì Gesù, vogliamo vedere te, Gesù. Vogliamo sì Gesù, vogliamo sì Gesù, vogliamo vedere te, Gesù. We want to see, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. Oh, lift you up, Once again, Father God, we lift up our hearts to you, Lord. We lift up our hands to glorify your name. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mabuti. Hallelujah. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Once again, let's sing. Salamat sa dakila mo, pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ika'y pinupuri,
ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo kailanman. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo.
are worthy. You are worthy of all our lives, Lord. Lord, we surrender to you. Hallelujah. We surrender our hearts. We surrender in Jesus' name. Hallelujah. We give you glory. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ng ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Nararapat ka nga po naming sambahin, O God, sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa iyo lang po, may taas. In Jesus' mighty name, Amen, Amen, Amen. Tayo po ay makakaupo muna, sandali. Tayo ay dumayo sa ating pagbibigay. Thank you, Lord. Handa na po ba ang ating box sa ating pagbibigay? Sa ating pagbibigay, meron po akong verse din dito. Each of you should give that you have decided in your heart to give, not reluctant and under compulsion, for God loves a cheerful giver. Hindi na po bago sa atin ang ganitong verse, no? Kaya salamat sa bawat isa sa atin na patuloy na nagbibigay sa ating gawain at ang ating mga salaping nalilikom, ay ito po ay nagagamit natin dito sa ating bulwagan. Kaya salamat, Lord. Hawakan natin ang ating mga ibibigay sa Panginoon. God, salamat po sa mga salapi, Panginoon. Ano man meron kami, Panginoon. God, ito po ay galing sa iyo, Lord. Patuloy namin itinataas sa inyo ito, Lord. Maliit man ito o malaki, Panginoon. Pero po ito ay galing sa iyo, Panginoon. Nararapat lang namin ibalik sa iyo, God. Pagpalain mo po ito, God, ang aming maibibigay sa iyo at ang magamit ito, Panginoon, sa gawain mo. Kaya salamat po in Jesus' name. Amen. Ngayon po, tinatawagan natin ang ating Pastora Lerma. Ay, bibigay niyo muna. Welcome po, Pastora. Palakpakan naman natin muna si Pastora. Hello. Glory to God. Nakakatuwa na makita ang mga ina ay may ngiti, may ligaya sa kanilang mga mukha. Amen. Sabi nga ng kapatid, hindi lang ngayon, kundi araw-araw nating i-appreciate ang ating mga ina. Amen. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pastor, Jopet, na kung saan ay pinahintulutan niya ako na makatayo dito. At higit sa lahat, ang ating senior pastor na nasa Vienna, sila Pastor Larry at Pastora Marlene. Purihin ang Panginoon dahil tunay nga na hindi kayo nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Ang taga-Vienna ay nakaback up po sa panalangin sa bawat isa. Kaya 'di ba nakakatuwa na tayong lahat ay sabay-sabay na nagra-rise up. Hindi lang ang Udini, kundi ang buong Europe, ang GAC churches ay patuloy na nagkakaisa sa panalangin, patuloy na nililift up ang bawat isa. So malayo man
nagkakaisa sa espiritu at katotohanan. Amen. Kanina napakasarap, napakasarap magsumamba. Kung pwede lang, huwag na tayong umalis eh. Kung pwede lang, ay doon na lang tayo magpuri, di ba? So nakikita natin habang tayo nagpupuri. Bakit natin ito ginagawa? Habang tayo sumasamba sa Diyos, nakikita natin yung kanyang kaluwalhatian. Nakikita natin yung kanyang kapangyarihan. Nakikita natin yung kalakihan. Na-appreciate natin ang kanyang kapangyarihan. Amen? Di ba? Kaya pag tayo nag-worship, huwag na tayong tumingin kung saan. Huwag nating tingnan kung anong ginagawa ng ating katabi. Mag-focus lamang tayo sa pagsamba sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. So napakaganda na kanina ay talaga namang na-appreciate ang mga nanay. So ngayon naman po ay tayo ay... sino po ang mahiling mag-tour dito? Sino ang mahiling mamasyal? Sino ang mahiling mag-travel? Halos lahat. Halos lahat. Amen. So magta-travel naman po tayo, magtutur tayo sa buhay ng isang ina, sa puso ng isang ina. Amen? Di ba? Pag tayo ay nagtutur, nakikita natin yung kagandahan ng isang lugar. Yung kagandahan ng mga building. Di ba? Na-appreciate natin yung gumawa. Na-appreciate natin yung ganda nito. Yung galing. Di ba? So ngayon naman, tingnan naman natin yung kagandahan ng gumawa sa puso ng isang ina. Kasi kung minsan hindi natin nakikita, hindi natin na-appreciate. Kasi parati siyang nandyan, parati siyang busy sa lahat ng bagay. Pero hindi natin nakikita yung kanyang puso. Amen? Halos karamihan dito mga nanay. Pero ito ay hindi lamang sa mga biological na nanay. Kung ikaw ay lalaki, babae, kung nakikita mo ang iyong sarili na nag-aalaga ka, nagtutuwid, umaagapay, spiritually, ikaw ay may pusong ina. Nag-agree ba kayo lahat dito? Amen. So hindi lang ito pang babae, kundi pang lalaki rin. Kung ikaw naman ay kapatid at ginagampanan mo ang pagiging isang ina, ikaw ay may pusong ina. Amen? Hallelujah. So, pumunta tayo, tingnan natin sa Biblia, ang isang babae na kung saan ay napakaganda ng isang puso. Ito ay paulit-ulit na nating naririnig. Paulit-ulit na natin itong nababasa. Amen? Kilala niyo si Hana? Sinong nakakakilala kay Hana? Hana nga pala, anak ko. Pwede pong sabay-sabay nating basahin. Amen. So si Hana, asawa ni Elkana, at hindi lang si Hana ang kanyang asawa, meron pa siyang pangalawang asawa, at ito ay si Penina. So dahil, pag sila ay pumupunta sa bahay ng Panginoon, na kung saan doon sila sumasamba, si Penina ay pinagpala ng maraming anak. Kaya naalala ko kanina, sabi, anto, paramihan ng anak, sabi. si Hana,
hindi siya napagpala. So, itong si Penina, kinukutya siya ng kinukutya. Pinukutya ng kinukutya ni Penina si Hana dahil wala siyang anak. So bilang babae, kasi yung sa kanila noon, yung kultura nila is pagka wala kang anak, ito ay isang kahihiyan. So nandoon yung kanyang yung lungkot na nararamdaman niya. Na sobrang physically, spiritually, emotionally talagang nasasaktan siya, nalulungkot siya sa ginagawa ni Penina. Amen? So nakikita natin kung paano ang puso ng isang ina. Hallelujah. Sa pangyayaring ito, susunod na slide, ano yung ginawa ni Hana? Pakibasa nga po. Amen. So sa sobrang lungkot niya, ang tingin sa kanya ni Propeta Eli is lasing. Ganon ang itsura niya. Sa sobrang sakit, lungkot ang nararamdaman niya. So anong ginawa niya? Nanalangin siya. Napakaganda ng puso ni Hana. Kasi hindi siya nagdepende doon sa kanyang kakayanan. Nakita niya ang kakayanan ng Diyos sa buhay niya na wala siyang magagawa. At ang Diyos lang ang may magagawa. So yung pagiging humble ni Hana, pagiging mapanalanginin ni Hana, ay nakikita natin na kung saan ang Diyos ang napapapurihan. Amen? So, di ba napakasarap na isipin na minsan yung isang ina ay sa lahat ng iyong ginagawa ay hindi ka nabibigyan, na-appreciate. Nakakalungkot isipin, di ba? Minsan inaalaw ng God na tayo ay wala. Minsan inaalaw ng God iba-ibang sitwasyon sa ating buhay na kung saan ay kailangan nating lumuhod. Sa ating mga anak, di ba? Sino ang nananalangin sa inyong mga anak? Amen. Matagal na nating pinapanalangin. Niluluhod natin sila. Iniiyak natin sila. Dahil naniniwala tayo na may magagawa ang Diyos. Amen? So napakahalaga yung meron tayong koneksyon sa Panginoon. Meron tayong relasyon. Meron tayong nararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon. At doon tayo magiging daluyan. Amen? So, kung titingnan natin, parang inalaw ng Diyos na mangyari ito. Diba? Para sa kanyang kaluwalhatian. Minsan sa problema natin, bakit ginagawa ko naman? Bakit lahat ginagawa ko na, pero hindi pa rin napangyayari. Diba? May purpose ang lahat ng bagay. Huwag lang nating makita yung kalakihan ng problema, kundi makita natin yung kalakihan ng ating Diyos. Amen? So ganoon, ang puso ng isa ay may pusong mapanalanginin.
yung pagiging humble nila. Na kahit na anong sitwasyon ng buhay, inaamin na walang magagawa, kundi ang Diyos ang may magagawa. So, yung kanina, yung desire, desire ni Hannah na ma-fulfill sa kanya pangalan nito, yung miracle ay iniluhod niya. Sa pangalawa, ang ginawa ni si Hannah ay makikita natin doon na si Hannah ay may determined decision to fulfill her promise to God. Nangako si Hannah. Pakibasa nga po. Amen. Si Hannah ay nangako. Nangako siya na kapag siya ay bibigyan ng God ng anak, ito ay bibigay niya at iaalay niya sa Diyos. Amen? So nakita natin na kung ating titingnan ng puso ni Hannah, is meron siyang tapat siya sa kanyang pangako. Tapat siya sa Diyos na pinangakuan niya. Gagawin niya, meron siyang determinasyon. So sa ating mga ina, di ba? Ang bawat ina ay may ganong determinasyon. Gagawin niya gagawin niya kahit ano para lang sa kanyang anak. Kahit mahirap, kahit meron siyang nararamdaman, kahit ito ay mapahiya siya, gagawin niya para sa kanyang sa kanyang anak. Di ba napakaganda ng puso ng isang ina? Di ba? Na-appreciate niyo na ba kung paano ginawa ng Diyos ang puso ng isang ina? Na kung paano na dahil sa isang ina ay nariyang ka, nakatayo, matatag, dahil sa isang ina. Amen? Di ba? Gigising ka ng umaga, magpa-part-time ka ng minsan hindi mo na maisip yung sarili mo, hindi ka na makapagsuklay, hindi ka na makapag-ayos. Di ba? Tatakbo ka na, di ba? Minsan nagtatrabaho ka, wala sa yung isip mo, iniisip mo pa rin yung anak mo. Di ba? Ano yung kakainin niya? Ano yung susuotin niya? Ano yung lahat na? Kaya sabi nga nung kanina, hero, di ba? Pag tinanong ang lahat alam niya. Lahat kung nasaan yung mga gamit, alam niya. So, ang isang ina ay napaka pagpapala sa loob ng pamilya. At hindi lang ang biological na ina, kundi yung mga spiritual mother din. Minsan, nasasaktan tayo, minsan tinutuwid tayo, pero yun ay dahil nais nila na tayo ay lumago. Diba? Makita natin na sila talagang nag-aaral sila. Minsan inaabot ng mga 3:00 ng madaling araw para lang merong maipakain na spiritual sa kanyang mga anak. Diba? Kaya ma-appreciate natin yung ating mga spiritual mother. Kung paano nila tinitingnan ang bawat isa
So, ganun din. Tayo bilang biological parent. Kung paano natin tinitingnan ng, minsan, kahit hindi pa siya nakakalakad kahit hindi niya pa kaya ang isang bagay, pero nandoon yung ano natin na makakaya niya yan. Diba? Dahil naniniwala ang isang ina sa Diyos na may magagawa. So, ganun din. Kahit na kayo ay ano man ang inyong ginagawa, kung ginagawa nyo ito ng buong puso, ang Diyos ang nalulugod. Diba? So sabi ni Elkanah, gawin mo yung alam mo na tama. So ginawa niya yun. Dahil meron siyang pangako kay God. So ganun din, maunawaan natin ang ating ina. Ginagawa nila yung nararapat. Kaya di ba deserve ng bawat isa ang bigyan ng parangal? Amen? Para mapapurihan ang Diyos. Makita natin na sa pamamagitan ng ina, yung pag-ibig ng Diyos dumadaloy sa kanila. Yung kabutihan ng Diyos dumadaloy sa kanila. Hindi nila ginagawa yun para sa kanilang sarili lamang, kundi ginagawa nila sa Panginoon. At ganun ang isang ina. Amen? Na-appreciate nyo na ang isang ina? Ang puso ng isang ina? Kasi minsan, madalas na-appreciate lang natin ang telephone. Yung kagandahan ng bago nating telephone, yung kagandahan ng ating pero yung puso ng ina ay hindi natin na-appreciate. Hindi natin nakikita kung gaano yung sakripisyo na ginagawa niya para sa mga anak niya. Amen? So, next slide. Hannah's declaration of gratitude. Pakibasa nga po. Amen. So, andoon yung makita natin yung pasasalamat ni Hannah. Dahil sa binigay ng Diyos, yung anak na kanyang hinihiling. Napuno siya ng papuri sa kanyang puso. So, ganun din sa atin, di ba? Kapag ang isang anak ay nagtatagumpay, anong nararamdaman? Di ba? Di ba napakasarap? Ang kanilang katagumpayan ay katagumpayan ng ina. Naalala ko ang nanay ko. Ang nanay ko ay noong 25 December siya namatay. Kahit na siya ay mahina na, talagang automatic sa kanya yung mag-serve. Hindi mo kailangan sabihin sa kanya kung anong gagawin. Dahil automatic yun sa kanya. Minsan ini-stop ko na, pahinga ka na muna. Tama na, kaya ko na to. Pero pag yung mga ilang araw lang, gagawin na naman. Gagawin niya na naman uli. Talagang mag-aano na naman siya, kikilos na naman siya. Hindi nga siya umuupo, sa totoo lang. Talagang dire-diretso siya. Doon yung kanyang yung kanyang puso na mag-serve
ipagmalaki ko na nga sa inyo ang aking ina. Ang aking ina, ay pag meron siyang time, talagang umaano yan. Nag-evangelize yan, kahit lang siyam lang mag-isa. Kahit na hindi niya kilala, ilalapit niya yung kanyang sarili. Kahit na i-reject siya, kakausapin niya pa rin. Talagang andoon yung heart niya na makapag-evangelize. So, ganun siya. Sabi ko, Lord, dalangin ko po yung ganun din pong puso na aking ina. Amen? Glory to God. Kasi, hindi pa naman tapos. Marami pa. Marami pa tayong gagawin. Tayo na bilang ina. Marami pa tayong aakayin. Marami pa tayong itutuwid. Marami pa tayong sasawayin. Hindi lang ang ating biological na anak. Amen? Purihin ang Panginoon sa buhay ng aking asawa. Kasi sinasaway din niya ako eh. Siyempre, masakit. Pero kailangan sumunod. Maging sa aking spiritual na nanay, missionary, pastora Marisa, minsan masakit. Pero salamat. So ganun din tayo. Di ba? Hindi lang tayo isang ina, naging anak din tayo. At ang nais natin para sa ating mga anak ay magtagumpay. Glory to God. Hallelujah. Yun lang po ang aking mensahe sa inyo. Kung sino po ang nagnanais dito na maging nanay. Yeah, hindi pa huli ang lahat. Glory to God. Lumapit lang po tayo dito. Hallelujah. Kung meron po kayong panalangin para sa inyong mga anak. Huwag po kayong mag-atubili dahil may magagawa ang Diyos. Amen? Tayo po ay tumayo. Palakpakan po natin si Lord. Salamat sa buhay mo, Sister Lerma. Ayokong sumabay sa kanya na papagkamalan ako ang tatay niya. Hallelujah, Jesus. Nakita ko yung sa Pilipinas kasi, yung mga nanay, pag sila'y namamalengke, buhat na yung isang bata, may hawak pa dito. Ganon sila mga alaga. Pero dito sa Europe, ibang klase. Hawak aso. Aso. Pero salamat tayo, biniyayaan tayo na magkaroon tayo ng mga supling. Kung saan, kung paano yung pag-ibig ng Diyos, idinadaloy ng Diyos sa atin patungo sa ating mga anak. Hallelujah, Jesus. Ngayong umaga, ano yung naisin natin sa ating mga anak? Idulog natin ang ating mga anak sa Panginoon. And I pray, katagpuin ng Diyos yung desire ng ating mga puso na isang araw, katulad ni Hannah, na inihandog niya ang kanyang anak sa Panginoon, at ito'y si Samuel. Alala niyo ba si Propeta Samuel? Na siyang ginamit ng Panginoon para i-anoint si Haring David. And I pray sa bawat isa sa atin, I pray na kung saan may i-raise up ang God sa mga supling natin, na kung saan gamitin bilang instrumento ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. Sa tingin natin, parang wala lang. Pero alam nyo, merong ginagawa ang Diyos. Una sa atin, at isang araw naniniwala ako,
i-raise up ng Diyos yung mga anak natin na gamitin sila sa ating susunod na henerasyon. Hallelujah, Jesus. Sige po tayo po lahat na mga nanay, anong desire mo sa iyong anak? Sabihin natin kay Lord, katulad ni Hannah na kung saan, na para siyang lasing na nananalangin kay Lord, Lord. Para bang tingin natin, wala na. Pero kay God, may pag-asa sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Father, katagpuin niyo po yung desire ng mga puso ng mga anak mo. Yung mga sa tingin nila sa kanilang anak, parang yung sinasabi ko parang hindi nasusunod. Pero alam po ninyo, habang pinaglilingkuran natin ang ating mga anak, dinadaloy natin ang pag-ibig ng Diyos, may natatanim sa kanila na isang araw, i-raise up ng Diyos itong aking anak. Isang araw, gagamitin mo mightily itong aking anak. Ang Diyos po ay mabuti. Amen? At sa umagang ito, katagpuin ng Diyos ang desire ng ating mga puso. Idulog natin sila sa harapan ng Panginoon. Ihandog din natin sila katulad ng paghahandog ni Hannah kay Samuel sa templo ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Bilang lingkod ng Diyos, patuloy ako. Naalala niyo si Eli, si Propeta Eli na nagbitiw ng salita kay Hannah, na sabi niya, yung desire ng puso mo, katagpuin ng Diyos. At ngayong umaga, bilang lingkod ng Diyos, ako man ay nagsasalita ng pagpapala, katagpuin ng Diyos, ang desire ng inyong mga puso para sa inyong mga anak. At gamitin sila sa lugar na ito na pinagdalhan sa atin, sa lugar na ito ng Odini. At isang araw, ang revival mapangyayari sa lugar na ito na pinagdalhan sa atin ng Panginoon for the glory of God. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat sa umagang ito. At yung natitirang sandali ng maghapon, katagpuin din ng Diyos. At higit sa lahat, bigyan niyo po ng oras ang inyong bigyan kasiyahan din bilang pagdiriwang ng araw ng mga ina. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon ngayong umaga. In Jesus' name. Amen. Jesus, dakila ka. Ang iyong likha lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus,
ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Pwede pong lumapit tayo sa 4 na tao. Magsalita po tayo ng pagpapala. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. 4 na tao na mag-release tayo ng blessing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, katagpuan niyo po, Panginoon. Patuloy na damali po. Damali po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Glory gets Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Lord, damali po. Damali ang pag-ibig niyo po, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Glory gets Lord Jesus. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Amen. Thank you, Jesus. So, huling panalangin po natin. Mga kapatid, hindi lang po natin ito, hindi lang po natin ito basta lang bigkasin, kundi, siyempre, kakitaan po tayo na ginagawa po natin itong panalangin natin na ito. Sige po, Father, help us to be the people and the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people in a church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name, amen.